Buhay aswang. Iyon daw ang kailangang pag-aralan ni Iris ngayong nabibilang na siya sa mundo ng lahing kanyang pinagmulan. Si Nico ang gumagabay sa kanya sa mga kailangan niyang malaman tungkol sa pagiging aswang. Sa kabila ng kasiyahang nararamdaman ng dalaga sa piling ng binatang mahal, ay nahihirapan naman siyang yakapin ang mga gawain nila. Tulad ng pambibiktima para sa pangangailangan ng kanilang sikmura. Kahit pa pagkain ng tao ang inihahain ni Nico para sa kanya, kailangan pa rin daw niya iyong matutunan para sa hindi inaasahang pagkakataon. Isinama ni Nico si Iris sa gubat ng gabing iyon. Sa itaas ng puno, doon daw siya madalas tumatambay kapag kailangan na niyang mambiktima. Dapat din daw maging mapagmatsyag ni Iris bago siya umatake. Tiyaking walang dalang panlaban ang biktima. Hindi mo ambok ang bulsa na baka may asin o bawang na nakatago. Walang hawak sa kamay na itak o buntot pagi at walang rosaryo na kakwintas sa leeg o kwintas na may pendant na krus. Habang nililektura ni Nico ang dalaga, ay isang lalaking magbabalot ang padaan. Kapag gano'n na hindi sila sigurado kung may bitbit na panlaban ang prospect, ay dapat mula sa likuran sila aatake. Sinabihan niya si Iris na panoorin siya. Pumesto na nga si Nico sa likuran ng magbabalot. Aatakihin na sana niya ito nang biglang umentra si Iris. Biglang tinawag ang magbabalot. Bibili raw siya. Naudlot ang pag-atake ni Nico at napakamot. Halata sa mukha ng magbabalot na parang kinakabahan ito habang pinagbibilhan ng balot ang dalaga. Hindi kinuha ni Iris ang asin at sinabi na mag-ingat ang lalaki. Kung maari ay huwag dadaan sa gubat ng ganong oras dahil may aswang doon. Tapos tumingin ang magbabalot sa mukha niya. Inis na sinita niya at tinanong kung bakit sa mukha niya nakatingin. Napayuko na lang ang magbabalot, ngunit agad na palingon nang maramdaman ang presensya ng binata sa likuran. Ani Iris, iyan ang araw ba ang sinasabi niya, iyan daw ang aswang. Naglipat ang tingin sa kanila ng magbabalot at tinanong ang dalawa kung sino ba talaga sa kanila ang aswang. Inilabas ni Nico ang pangil niya kaya kumaripas ng takbo ang magbabalot. Naiwan ang basket niya. Kinumpronta naman ng binata ang dalaga kung bakit nang agaw ito ng eksena kanina. Sayang daw ang biktimang yon. Para naman hindi na magalit si Nico, ay itinuktok na lang ni Iris ang isang balot sa noon nito at saka pilit pinakain dito ang balot. Pantawid gutom din daw yun. Sa halip tuloy na laman loob ng tao ay ang isang basket na balot na lang ang pinagsaluhan nila sa gabing yon habang magkatabing nakaupo sa ilalim ng puno ng balete. Lingid sa kanila, ang mga alulong ng aso ay nagbabadya ng panganib. Isang pag-atake sa kanilang baluarte ang hindi inaasahang magaganap. Pag-atake ng mga kalabang aswang. Humahangos ang batang aswang na si Obet, 10 taong gulang. Tinatawag si Nico at sinabing sinalakay ng mga aswang na gabunan ang baluarte nila. Agad namang sinabihan ng binata si Iris na maghanda. Tinanong ng dalaga kung anong dapat niyang ihanda, adobo, menudo o kare-kare. Nainis si Nico at sinabihan itong wag corny. Kinapitan niya ang kamay ng dalaga. Kinapitan naman ng dalaga ang basket ng balot. Humahagibis nilang tinungo ang pabalik ng lungga. Saglit na huminto si Iris. Tinanong siya ni Nico kung bakit. Aniya, baka naman daw pwedeng mauna na si Nico. Magta-tricycle na lang siya dahil hingal na siya. Ang ginawa ng binata ay pinasan niya ang dalagang hindi binibitawan ang basket ng balot. Wala na itong nagawa kundi ang bumirit ng tili sa ere nang mas binilisan pa ni Nico ang pagtakbo kasunod si Obet. Nanlaki ang mga mata at namilog ang bibig ni Iris sa dinatnan nila. Marami na ang nalaga sa mga kalahi nila. Mas malalaki at mas malalakas ang mga aswang na gabunan kaysa sa kanilang mga ordinaryong aswang lang. Sinabihan ni Nico si Obet na dalhin si Iris sa kuweba. Iyon ang pinakaligtas nilang lugar kung saan sadyang itinatago ang mga babaeng aswang upang manatili silang ligtas dahil sila ang nagpaparami ng kanilang lahi. Tapos ay humalo na siya sa labanan. Si Iris naman ay hindi sumama kay Obet. Ayaw daw niya magtago, baka kailanganin ang tulong niya. Pilit naman siyang hinihila ni Obet dahil batin nito kung gaano kadelikado sa labanan. Isang aswang na gabunan ang nakapansin sa kanila habang naghihilahan silang dalawa. Napatingin kay Iris. Kumuha ng isang balot si Iris mula sa basket at inalok ang gabunan. Gusto mo? Sumama ang tingin nito sa kanya kaya agad niyang idinemo kung paano kainin at anong halaga ng balot sa katawan. Nakakapagpalakas to ng tuhod, ang napakasarap na laman nito. Bukod doon ay nakakapagpaganda rin. Kumunot ang noo ng gabunan, tinanong ang dalaga kung bakit siya ay hindi gumanda.
na insulto kaya pinukol niya ng balot sa mukha ang gabunan, lalo namang sumama ang mukha nito. Tangkang aatakihin na siya pero inawat niya ito at sinabing panoorin ang naiibang kapangyarihan ng balot. Natigilan na naman ang gabunan. Binuksan ni Iris ang isang balot, hinigop ang sabaw at saka sumigaw ng "Super Aswang!" Hindi naman na-impress ang aswang na gabunan. Okay, fine. Kaya nagdesisyon si Iris na tumakbo na lang sabay hila kay Obet. Pagtakbo nila ay isa na namang aswang na gabunan ang humarang sa kanila. Kinuha ni Iris ang lalagyan ng asin sa loob ng basket at ibinato iyon sa mukha ng gabunan. Tila asidong nahapdian ang malaking aswang sa asin kaya nagtatarang ito. Pinaalala ni Obet sa dalaga na aswang din naman sila. Kung gusto raw niya ay pwede silang lumaban bilang aswang. Naalala ni Iris nung maliit pa siya ay tinuturuan siya ng Tatay Ignacio niya na makipaglaban gamit ang espadang kahoy na dati niyang laruan. Ibinaba niya ang basket ng balot. Dumampot ng kahoy, hinipan ang dulo at saka iniamba sa naglipa ng mga kalaban. Bukod sa turo ng tatay niya, inisip din ni Iris ang tunay niyang mga magulang. Hindi man niya nakilala at nakasama ang mga ito ay kailangan niyang bumawi sa kanila sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa kanilang lahi. Kaya malagabriela silang na sumugod si Iris sa gitna ng laban. Napahinto ang mga naglalabanan sa pagsugod niya. "Oh, bakit ganyan ang tingin niyo sa mukha ko? Magaganda kayo?" Walang sumagot sa tanong niya. Sa halip ay nagsimula na rin siyang atakihin ng mga ito. Ibinuhos ni Iris ang galit sa mga napapangitan sa kanya. Nabigla si Nico. Hindi niya inaasahan na may angking galing sa pakikipaglaban ang dalaga. Nang mapagod ay nagsabi ito ng time first. Huminto rin naman saglit ang mga gabunan, pero nang mapansing inuutulang sila ng dalaga ay umatake ulit sila. Naging mainit at maduguman ang labanang iyon. Sa huli ay nagawa pa rin nilang magwagi at mapaatras ang mga kalaban. Dahil sa nangyari, ang mga aswang ay humanga kay Iris. Si Iris naman, kinuha ang basket ng balot at ipinamigay ang mga laman yon sa mga aswang. Aniya, pampalakas daw yun ng tuhod at pampaganda. Ang mga aswang ay mga natigilan. Naglipat ang tingin sa balot at sa mukha ni Iris. "O teka, ba't parang hindi kayo naniniwala? Gusto niyo yatang samain ang mga pagmumukha niyo eh." Sa takot ay napilitan ang mga aswang na kainin ang balot. Bilang pabuya sa mga nakipaglaban, pinahintulutan sila ng pinuno nila na sumalakay sa baryo para mambiktima, unlimited. Kinabahan si Iris. Sinabi niya kay Nico na hindi niya gusto ang binabalak nila. Ani Nico, yun daw ang reward nila, pero kung ayaw sumama ni Iris ay okay lang naman. Buong pananabik na nagtakbuhan na nga ang mga aswang patungo sa baryo. Ang iba ay lumipad na, kaya ng manananggal at mga tiktik. Sinubukan ng dalaga na awatin sila, pero hindi na siya pinansin ng mga ito. Wala siyang nagawa kundi makipag-unahan sa kanila patungo sa baryo para bigyan ng babala ang mga tao. Ngunit pagdating niya roon ay marami nang nauna sa kanya. Muling nanariwa sa isip niya kung paano sinakmal ng isang aswang ang Tatay Ignacio niya. Dahil doon ay napilitan si Iris na kalabanin ang sariling lahi. Sa gitna ng malagim na senaryong yon, nakita ni Iris si Ladja, ang numero 1 nang bubuli sa kanya noon. Tatarakan nito ng punyal si Nico na nagawa nitong makubabawan. Hindi na kontrol ni Iris ang inis. Inatake niya si Ladja, pero bago pa siya makalapit dito ay natisod siya sa nakausling bato at nadapa. Sa pagtapa niya ay nakaamoy siya ng hindi maganda. Kaya pala ay doon siya napasadlak sa wetbox ng kalabaw kung saan may nakatumpok na jarbox. Naalala tuloy ulit niya ang Tatay Ignacio niya nang ipagtapat na sa tain ng kalabaw lang siya nito napulot. Dahil doon ay nadagdagan ang lakas ng loob ni Iris. Tumayo siya na parang singlakas ng kalabaw at saka mabilis na inagaw ang punyal sa kamay ni Ladja. Sabay sabing, hindi sasakyan ang jowa niya para sakyan ito. Sabay hila sa buhok ni Ladja palayo kay Nico. Balak niya itong ingudngod sa tain ng kalabaw. Ngunit nagulat siya nang matanggal ang buhok nito na wig lang pala. Napatili si Ladja. Wig na lang kasi talaga ang buhok niya dahil meron siyang sakit, dahilan para manlagas ang buhok. Matatawa sana si Iris pero mas nangibabaw sa kanya ang awa, kaya nalunok na lang niya ang tawa niya at hinagis kay Ladja ang wig nito. Sa kanya hinarap ang ibang aswang. Nagtatakbo naman si Ladja palayo, bitbit ang peluka niya. Nakakita ng megaphone si Iris. Ewan kung saan niya nakita. Ginamit niya yon para makuha ang atensyon ng mga kaaswangan. Pinatitigil niya ang mga ito sa pag-atake.
Pilit niyang pinaunawa sa kanila na ang mga tao ay mga nilalang din na tulad nila ay may karapatang mabuhay. Hindi sila pagkain na anumang oras ay pwede nilang mukbangin. May mga pamilya rin sila, magulang, kapatid, asawa at anak na nangangailangan at nagmamahal sa kanila. Alam niyang hindi niya maiaalis sa mga aswang na mambiktima ng mga tao. Dahil ito talaga ang sagot sa kumakalam nilang sikmura. Pero ang umapuso sa pangangailangan nilang yun ay hindi na makatarungan para sa ibang nilalang. Hindi sila dapat nagwagi laban sa mga aswang nagabunan dahil wala naman silang ipinagkaiba sa mga ito. Umaatake, nananalakay para magbunyi laban sa mga mas mahihinang nilalang. Nagkatinginan ang mga aswang. Nakangangalang si Iris, hinihintay ang magiging reaksyon ng mga kalahi sa mga sinabi niya na hindi niya alam kung saan parte ng utak niya nanggaling. Maya-maya ay isa-isang nag-atrasan ang mga ito. Napangiti si Nico, hindi makapaniwala sa nagawa ng nobya. Nagawa nitong pasunurin ang mga kalahi nila. Sa tuwa ay nabuhat niya ito at isinayaw-sayaw sa ere. Paalis na sana sila nang makita ni Iris si Onyok ang nagbuhos sa kanya dati ng isang balding tubig. Sa isip niya ay mabilis niya itong hinila at ito na lang ang isinubsob niya sa edyas ng kalabaw. Pero sa isip na lang niya yon, sa halip na gumanti, ay inirapan na lang niya sabay pasang kay Nico at umalis na sila ron kasunod si Obet. Habang daan pabalik sa lungga ng mga aswang ay nadaanan nila ang naglalakad na magbabalot. Inihagis ni Iris ang basket at sakto namang nasalo nito. Nagpasalamat si Iris sa mga nakain nilang balot at saka kinawayan ang magbabalot na napakamot na lang ng ulo. Masaya na si Iris, hindi na siya magpapaapekto sa kahit na kanino dahil ang ganda-ganda na niya sa paningin na nag-iisang lalaking Ipinipintig ng puso niya.